kay Jose V. Romeo, dating ambassador sa Italy, paboritong destinasyon ng Italy dahil mababait at madaling pakisamahan ang mga Italian employers. Bukod pa nga sa malaki ang kita. Kasi karamihan talaga doon siguro more than 50% of the Filipinos doon, mga Batanggenyo. Tapos kung yung 50% Batanggenyo, of the 50%, siguro mga 80% galing sa Mabini. Ay, nung una yung aming mga ginastos sa paparon ko yung mga 10% na utang mo, hindi ganun. 5%, 7%, ay nautang kayo pero makarating doon. Sa kaloob naman, Diyos nakakabayad din nga. 5 na sasakyan na nabili ko, na 2 pamasahero. Tapos nakabili akong 3 brand new. Ayun, tapos nakapag-invest ako ng lote sa subdivision, 2 lote. Dahil kung tayo naman dito magsatrabaho, katulad ko, wala naman ako tinapos kundi marine engineer. Anong trabaho makukuha ko dito sa atin? Hindi rin makakasapat sa mga bata. Kaya kahit paano, kahit malayo, tinitiis na lang. Ay maligaya nga ho ang kalooban at kapiling ang mga magulang, ang anak. Ay kung wala naman hong pera, ay hindi din ho masarap ho. Si Tatay Gudo, si Ate Helen at Kuya Dodi, si Ate Feli at Kuya Ben ay mga OFW na nagtungo sa Italy. Dito namin sila natagpuan at nakakwentuhan tungkol sa kanilang karanasan. Dito sa Mabini, Batangas. Narito ang Little Italy. Dito raw makikita ang marami sa mga mayayamang overseas workers na nagtungo sa Italy. Pinuntahan namin ang naturang lugar. To see is to believe, ika nga. Lo and behold, nakita nga namin ang mga naglalakihang kabahayan. Sabi ni Tatay Gudo, hindi raw ganito ang lugar na ito, mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Aba, ay nung ako umalis dito, ang mga bahay dyan, ay napaka-unti pa mo, lahat sasa, pugo ang bubong. Noon mga panahon talaga mahirap ang tao. Magtatanim ng kamote, mga gulayin, baka hindi ka makakain dito ng ayos kung hindi nakaparoob. Ito, malaki lahat ang bahay nga. Na ako'y umalis yan yung mga dampa. Kaya malaki iniunlad ng buhay ngayon. Ng pagkapuntang sa Italy ng mga tao. 18 taon si Tatay Gudo sa Italy. Ang 2 sa kanyang mga anak ay nagtungo rin doon. Nalaman din namin na ang mga OFW rito sa Little Italy ay matatagal nang nagtatrabaho doon sa Italia. Marami kaming bagay na natutunan pa sa mga Italiano. Yung kanilang pagiging magalang sa kapwa. At saka, unang-una, pag may sinabi sa iyo, may per favore. Yung gang, please, pwedeng pakiabot mo. Pagkatapos pag inabot mo, thank you. Laging ganun yun sila. Mas masarap ang climate sa Italia. Ganun din ang mga kinakain, lahat fresh. Tapos sa tanghali, yung spaghetti, pasta, tapos second plate karne, lalagyan ng olyo, at saka asin, at saka tinapay. Buongiorno, buonasera, come stai? O ha? Ano naman ang masasabi nila sa kanilang mga employer? Para din tayo, mayroong mabait at mayroong namang masilang din. Sabagay, mababait naman sila. Mababait naman sila, mga Kanya nga Italiano. lang, palasugo talaga sila. Ano yung palasugo? Yun yung palautos. Palautos. Palasugo kahit salitang bukid. Ang employer na yung asawa ay director. Ang akin naman ang producer. 1 taon kalahati pa lang kami dyan kay Bulgari. Parang sila ang gumagawa ng mga jeweling mamahalin. Tsaka relo, perfume, pabango, belt, bag, halimbawang birthday mo, yan, Christmas, may regalo. Di, gusto na rin siguro nilang magtrabaho doon ang kanilang mga anak. Oo nga, hot kami, nakita ng pera. Pero yung trabaho namin, siyempre katulong kami. Mababaho, para gahong mababang, ngat may pera ho kami, parang gahong mababa, gahong ranggoan ha, dahil yung salitang katulong, parang kung maari ho, yun namang mga anak namin, mapapagtapos namin, baka sakalin sila makakatrabaho dito, kahit mababa ang sweldo. Ano nga ba ang mas maganda? Ang maging katulong na maraming pera o maging isang kahig isang tukang profesional? Ay, mahirap sagutin. Ikaw, may sagot ka ba? Doon sa Little Italy, may sagot sila.